Kabanata 821. Kakababa lang ni Lito ng taxi nang makita niya ang dalawang dilag na naglalakad palapit sa kanya. At isa sa mga dilag ay ang nakakagulat na spoiled na mayamang babae na nakasalubong niya sa kalye. Ang driver ng taxi ay tumingin kay Lito na may simpatiya, "Kuya, mag-ingat ka, mukhang kayo at ang dalagang ito ang may kapalaran." With that, sumakay na siya ng taxi. Umiling si Lito na may mapait na ngiti, "Kaya ito ang aking kapalaran." "Hoy, walang modo, umiling ka sa oras na makita mo ako. Anong ibig mong sabihin?" Sumigaw si Rona Zing, sobrang inis. Casual na sinabi ni Lito, "Wala lang, naisip ko lang na nagkataon lang. Baka taga Shaolong sect ka." Naisip ni Lito sa kanyang sarili, kung ang babaeng ito ay mula sa Shaolong, maaaring magsara ang sangay na ito. "Ha! Hindi ako interesado sa pagpatay at pakikipaglaban na ito." Ngumuso si Rona na may hitsura ng panghahamak sa kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag si Lito at tumango, "Mukhang hindi ka nababagay sa martial arts." Bahagyang nagmamalaki si Rona, sinukli niya ang kanyang buhok, "Tama. Mayroon kang kaunting pag-unawa. Ako, ang binibini, ay may tulad babaeng pag-uugali, kaya hindi ako nababagay sa lahat ng espada at baril na ito." Umiling si Lito, "Hindi, hindi, hindi. Sa tingin ko ay napakatigas ng ulo mo, kung nasa mundo ka ng martial arts, malamang na nabugbog ka na hanggang ngayon." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Rona, namumula ang kanyang mukha, "Ikaw." Sa gilid, nang marinig ang kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Molan ang mapatawa. "Molan, kahit hindi mo ako tulungan, hindi mo ako dapat kutsain." Sinabi ni Rona sa isang karaingan. Mabilis na itinuwid ni Molan ang kanyang ekspresyon at sinabi kay Lito, "Bagaman medyo matigas ang ulo ni Rona, sobra-sobra ang ginawa mo, kahit na ano. Hindi naman kami masyadong nagtatanong. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa kanya." Si Lito, na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, ay walang pakialam na sinabi, "Imposible." Kumunat ang noo ni Molan, nakitang hindi inaasahan na napakawalang galang ni Lito. Hindi maganda ang impresyon niya sa kanya. Napakaliit ng isip, anong klaseng tunay na lalaki siya. "Sigurado ka. Baka pagsisihan mo to." Naging malamig ang tono ni Molan habang tahimik niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lito. Malamig na tumawa si Molan, biglang sumuntok. Kasing bilis ng hangin, ang suntok na ito ay nagpaluhod sa marami. Sa kasamaang palad, nakikipag-usap siya kay Lito. Kumilos si Lito at hinawakan ang kanyang palso sa hindi kapani-paniwalang bilis, na inipit ang kanyang braso sa likod niya. Bilang resulta, ang likod ni Molan ay halos madikit sa dibdib ni Lito, ang kanilang mga nakatayong posisyon ay may bakas ng intimacy. Gayunpaman, walang ibang intensyon si Lito at sinabing patago lang, "Hindi naman masama ang bilis mo. Malaki ang potensyal mo." Nadama ni Molan ang hindi kapani-paniwalang kahihiyan. Hindi pa siya natalo sa isang galaw. "Bitawan mo ako." Naramdaman ng malapit na presensya ni Lito, biglang nagkaroon ng gulo ang tibok ng puso ni Molan. Hindi pa siya naging ganito kalapit sa isang lalaki, at dahil sa pagkamahiyain, lumitaw ang isang manipis na layer ng pink blush sa puting nyebe na balat ng kanyang leeg at tainga. Binitawan siya ni Lito, at habang ginagawa niya, agad na umatras si Molan ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, isang dosina o higit pang mga lalaki ang nagmamadaling lumabas mula sa Shaolong sect at nang makita ang sitwasyon, nagtanong sila, ano ang nangyayari? Si Rona, isang mahilig sa buhay na buhay, ay itinuro si Lito at sinabing, sinubukan ng taong ito na samantalahin si Molan. "How dare you bully our junior sister on our turf, pagod ka na bang mabuhay?" Isang matipunong lalaki ang lumabas mula sa karamihan, malamig na binyantaan si Lito. Bahagyang nagsalita si Lito, "Pinapanood ng langit ang ginagawa niya, hindi ko siya sinamantala." Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng matapang na lalaki, at itinaas ang kanyang manggas para pumunta kay Lito. Sa sandaling iyon, tahimik na sinabi ni Molan, "Hindi niya ako sinamantala." Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Lito at tumalikod para umalis. Dahil nagsalita na si Molan, hindi na angkop para sa iba na gumawa ng gulo, lahat sila ay sumunod kay Molan pabalik. "Ikaw, hintayin mo ako." Tinaasan ni Lito ng kilay si Rona. "Humph, maghihintay ako at tingnan kung ano ang maaari mong gawin sa akin." Tinaasan siya ni Rona ng kanyang mga kilay, na nagmumula sa isang aura ng walang takot na pagsuway. Pumasok si Lito sa gate ng Shaolong, at dumiretso sa opisina ni Summersong. Nang makita siya, agad na tumayo si Summer at inalok siya ng upuan sa unahan. Habang nakaupo si Lito sa pangunahing upuan, mahinahon niyang sinabi, "Hindi natin kailangang ipahayag ang aking pagkakakilanlan mamaya.
Gusto kong makita ang kanilang tunay na kakayahan. Sa pagbibigay ng kanyang magalang na paninindigan, sumagot si Summer, oo, guro. Hindi nagtagal, tinipon na ni Summer ang lahat. Lahat, may kasama tayong bagong miyembro ngayon, ay welcome natin siya. Sabi ni Summer, itinuro si Lito sa kanyang tagiliran. Sa paghakbang pasulong, binati ni Lito ang lahat na may bahagyang ngiti, kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Lito Argel. Inaasahan kong makatrabaho kayo. Pero pagkatapos niyang magsalita, kaunti lang ang pumalakpak. Dahil naaalala pa rin ng maraming tao ang naunang isyo ni Lito kay Molan, medyo naiinis sila sa kanya. Hehe, anong basura ang ni-recruit nyo? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang tinig ng paghamak. Napalingon ang lahat sa narinig, nakita lamang si Sinorio G sa hindi kalayuan, ang kanyang mapanlate na tingin ay bumagsak kay Lito. Si Sinorio ay may dalawang retainer sa itim na training suit sa likod niya. Nagbago ang ekspresyon ni Summer, malamig na nagbabala, Sinorio, huwag kang masyadong masama ang ugali. May nasabi ba akong mali? Mayabang na nagsalita si Sinorio, ang realidad ay malupit, Headmaster Song. Bukod kay Molan, lahat ng iba sa iyong Shaolong Men ay basura at may kapansanan. Madilim ang mukha ni Summer, na gustong itaboy siya kaagad. Gayunpaman, si Sinorio ay ang young master ng White Tiger Men, ang nangungunang martial arts sect sa loob ng Zenggo City. Hindi kayang guluhin sila ng Shaolong Men. Ang mga salita ni Sinorio ay ikinagalit din ng mga miyembro ng Shaolong Men. Paano kung taga White Tiger Men sila, masyado silang mayabang. Eksakto, kahit na sila ang nangungunang sekta sa Zenggo City, hindi na kailangang maging bastos. Medyo makapangyarihan din kami, paano nila kami matatawag na basura? Ang mga reklamong ito ay hindi nagpahiya kay Sinorio. Sa kabaligtaran, siya ay tila lalo pang namumuhi. Itinuro ni Sinorio ang isang subordinate sa likod niya at walang pakialam na nag-propose, kung sino man sa inyo ang hindi naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling magdala ng isang tao na makipagduel sa aking lalaki. Kaagad, isang tao mula sa Shaolong Men ang humakbang pasulong. Pupunta ako. Ang lalaking naglalayong turuan si Lito ng leksyon kanina ay mukhang matipuno at matatag. Ang kanyang pangalan ay Benlo, halos 2 metro ang taas, na may mga kalamnan sa buong katawan, tila isang maliit na bundok. Siya ang pinakamatipuno sa lahat. The big man is an excellent choice. He ranks as the 3rd strongest among US. Tiyak na hindi problema ang pagkatalo sa taong iyon. Ang mga miyembro ng Shao Dragon Gate ay puno ng kumpiyansa. Sumulyap si Summer kay Lito. Sa kanyang titig ay isang tahimik na pagtatanong. Bahagyang tumango si Lito. Na-curious siya na suriin ang kakayahan ng mga miyembrong ito. Dahil walang pagtutol si Lito, hindi ito nang ahas na harangan ni Summer. Nagbigay ng utos si Sinorio sa kanyang mga tauhan, maging tumpak sa iyong mga welga, huwag siyang bugbugin hanggang mamatay. Ang pahayag na ito ay walang kulang sa pang-insulto. Naikuyom ni Benlo ang kanyang kamao sa isang langgitngot, naghahanda na tikman sila ng kanilang sariling gamot. Hindi nagtagal, ang magkabilang panig ay dumating sa gitna ng patio at nagsimulang mag-away. Napakalakas ni Ben, at bawat suntok niya ay nagdadala ng malalakas na bagzo ng hangin. Ang pagsalungat, gayunpaman, ay mas maliksi, na gumagamit ng walang awa na mga pamamaraan. Sa una, ang magkabilang panig ay pantay-pantay, nakipagpalitan ng mga suntok. Ngunit sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Ben ang kanyang sarili sa isang dehado. Sa huli, sinamantala ng kabilang partido ang kapintasan ni Ben at pinalo ang isang suntok sa kanyang dibdib. Bumagsak si Ben sa sahig, nagbuga ng isang subo ng dugo. The man casually dusted his hands and sneered, sayang, hindi man lang tumagal ng 10 minuto. Namula ang mukha ni Ben, lumalabas ang mga ugat sa noo. Gayunpaman, sa pagkakaroon ng malubhang pinsala, walang paraan na maipagpatuloy niya ang laban. May darating pa ba? Itong basurahan ba talaga ang pinakamalakas sa inyo mula sa Shao Dragon Gate? Ang taong iyon ay tumingin ng malawak na sulyap sa karamihan mula sa Shao Dragon Gate. Pupunta ako. Isang payat na lalaki ang humakbang. Siya si Peter, ang pangalawang ranggo na miyembro ng Shao Dragon Gate. Ang sumunod ay isa na namang matinding laban. Nakalulungkot, sa kalaunan ay nagkamali si Peter. Sinuntok siya ng kalaban at bumagsak sa lupa, nasugatan. Nang makita ito, hindi maitago ng mga tao mula sa Shao Dragon Gate ang kanilang mga kaguluhang ekspresyon. Kung ang ikatlo at pangalawang pinakamataas na ranggo na miyembro ay maaaring talunin sa kanilang sariling Kerehon, kung gayon ito ay isang ganap na kahihiyan. Si Sinorio ay hindi kapani-pani walang mayabang, tumatawa ng malakas, sino ang naglakas loob na lumabas. Walang nangahas na sumagot dahil naniniwala silang walang pagkakataong manalo. Tama ang sinabi kong lahat kayo ay basura.
Marahil ay mas mabuting isara na lang ng Shao Dragon Gate ang mga pinto nito. Buong tapang na sinabi ni Sinorio, ang lalaking ito, na nasa ika-20 lamang sa aming White Tiger Gate, ay nagawang talunin ang iyong mga nangungunang talento sa Shao Dragon Gate. Talagang basura kayo sa gitna ng mga basura. Ang mga tao ng Shao Dragon Gate ay tahimik na nagtitiis, ang kanilang mga mukha ay puno ng pasensya at pagtitimpi. Isang pinipigilang galit ang bumubulusok sa kanilang mga puso. Desperado silang talunin ang kalaban, upang maibalik ang karangalan ng Shao Dragon Gate. Sayang naman pareho silang kulang sa lakas at talent. Gagawin ko. Sa sandaling iyon, isang tinig, puno ng kabayanihan, ang umalangaw-ngaw. Humakbang pasulong si Molan. Nang makitang tumayo si Molan, nagulat ang lahat. Molan, hindi ba ikaw yung tipong umiiwas sa mga ganyang hamon? May nagtanong, naguguluhan. Si Molan ay sumali sa Dragon Gate Sect noong isang buwan, at nagtakda siya ng panuntunan para sa kanyang sarili na huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa mga taong walang katuturan. Sumulyap si Molan kay Sinorio, mahinang nagsalita, masyado nang lumayo ang ilang tao. Gumawa si Sinorio ng isang kaluskos at ipinalakpak ang kanyang mga kamay, kanina ko pa gustong makita ang iyong kakayahan, Molan. Sa sandaling bumigkas ang mga salita, hinawakan ni Molan ang isang kahoy na espada sa kanyang kamay at mabilis na umikot na parang umiikot na tuktok, tumutusok patungo sa kanyang kalaban. Ang kalaban ay itinapon sa kaguluhan, at mabilis, sila ay natalo. Bahagyang bumagsak si Molan sa sahig, at mahinahong sinabi, Sinorio, kunin mo ang iyong mga tao at umalis. Ano man ang iyong gawin o sabihin, hinding-hindi ako sasali sa sekta ng White Tiger. Hindi ganoon kadaling sumuko si Sinorio, tumango siya ng masama, kung ganoon, mukhang kailangan ko na ring sumulong. Kung kaya mong panindigan ang 3 sa mga atake ko, aalis na ako. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga kutis ng lahat sa sekta ng Shao Dragon Gate ay nagbago ng malaki. Si Sinorio ay isang kilalang martial arts prodigy sa Zenggo City, ang kanyang 3 galaw ay hindi pangkaraniwang tao. Miss Molan, hindi mo kaya? Bigla ring nagbago ang kutis ni Molan, narinig niya ang kapangyarihan ni Sinorio, at siya mismo ay walang gaanong kumpiyansa na harapin ito. Tila nagawa niya ang kanyang desisyon sa isang iglap, at nagbigay ng maliit na tango. Nang papayag na siya, isang mahinang boses ang narinig. Gagawin ko. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, si Lito ay naglakad palabas. Nagsalubong ang kilay ni Molan, at mariing sinabi niya, anong klaseng biro ang nilalaro mo, bumalik ka sa iyong pwesto. Tumawa si Lito, hindi ako nagbibiro. Kukunin ko ang 3 galaw niya. Gayunpaman, may kondisyon ako. Mahinahon niyang tiningnan si Sinorio. Natagpuan ito ni Sinorio na nakakatuwa, at sinabing nanunuya, anong kondisyon? Mahinahong sagot ni Lito, kakayanin ko ang 3 galaw mo nang hindi gumagalaw o gumaganti. Ngunit kung makakaligtas ako, sasampalin kita ng 1 beses. Dama po man ang sampal sa iyong mukha o hindi, depende ang lahat sa kung kaya mo itong iwasan o hindi. Kabanata 822. Sa sandaling binigkas ni Lito ang mga salitang ito, lahat ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Nagbanta talaga siyang sasampalin si Sinorio. Ito ay hindi bababa sa panliligaw sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, sa buong Zenggo City, kahit na ang pinakamayamang tao at ang mga may matataas na posisyon, ay hindi mangangahas na saktan si Sinorio ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, sa likod niya ay ang pinakamalaking sekta sa Zenggo City. Kung nasaktan mo siya, wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Pinandilatan ni Molan si Lito. Kung hindi dahil sa kasalukuyan siyang miyembro ng sekta, hindi siya magsasawang tulungan siya. Mr. Sinorio G, bago lang siya at hindi nakakaintindi ng rules. Please don't take his words to heart. Nakiusap si Molan kay Sinorio, umaasang hindi papanagutin ni Sinorio si Lito. Seryoso ako, 3 moves lang, dapat walang problema. Mahinahong sabi ni Lito. Halos mabaliw si Molan, ang taong ito ay tulala. Bueno, kung sabik kang makahanap ng kamatayan, pagkatapos ay magpatuloy. Galit siyang umatras. Hindi nagalit si Sinorio, bagkus ay tumawa siya ng masaya, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, si Lito ay mukhang isang mahina na walang kaunting lakas sa loob, siya ay tila isang magandang batang lalaki na hindi man lang makahuli ng manok. Sabi lang ni Molan, siya ang bagong dating. Sige. Dahil humihingi ka ng kamatayan, papayag ako. Hindi man lang pinansin ni Sinorio si Lito. Napakababang langgam, kahit napatayin niya ito sa isang sampal, sa kapangyarihan ng White Tiger Sect, madali niyang masupol ang anumang epekto. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran, at nagbuntong hininga ang lahat mula sa Shao Dragon Men.
Si Lito ay hindi katugma kay Sinorio, tapos na siya. Biglang kumilos si Sinorio, hinampas ang kanyang kamay sa kaliwang balikat ni Lito. Ang tunog ng hangin ng palad ay nanlalamig at nagpatindig ng balahibo. Bang! Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat, at ang mga ekspresyon ng hindi paniniwala ay bumakat sa kanilang mga mukha. Si Lito ay tumayo ng hindi kumikibo matapos tamaan ng napakalakas, maging ang kanyang kutis ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Nagdilim ang mukha ni Sinorio, at nanunuya, mukhang minamaliit kita. Mukhang hindi ka naman ganoon kawalang isip. Umiling siya, pero nagpigil ako ngayon lang. This time, you won't be so lucky. Bahagyang ngumiti si Lito, huwag ka nang magsalita, mag-second move ka na. Bakas pa rin sa mukha ni Sinorio ang paghamak, ngunit sa pagkakataong ito ay nadagdagan niya ang kanyang lakas. Sa ganitong lakas, kaya niyang pumatay ng baka sa isang sampal. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang naganap muli. Bagamat sinampal si Lito, nanatiling matatag ang kanyang paa, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Mahinahong sinabi ni Lito, isang galaw na lang ang natitira. Wala ka ng maraming pagkakataon. Sa puntong ito, nagsimulang gumalaw ang mga tao mula sa Shao Dragon Gate, na tila nakakita ng sinag ng pag-asa. Hindi maitago ni Molan ang kanyang pagkamangha, na kaya ng taong ito ang dalawang galaw ni Sinorio, ito ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa ikatlong hakbang ni Sinorio. Upang iligtas ang mukha, walang alinlangang ibibigay ni Sinorio ang kanyang makakaya. Ito ay tunay na nakakatakot. Noon lang, gumawa ng hakbang si Sinorio. Bang! Sinabayan ng malakas na tunog ng isang sonic boom, isang malakas na puwersa ng palad ang damapo kay Lito. Si Lito ay nawala sa isang iglap. Hahaha, ang mga langgam ay palaging magiging mga langgam, itinatapon ng isang sampal ko. Tawa ng tawa si Sinorio sa tuwa. At this exact moment, a mocking voice floated from behind him, Bastos, I'm here. Tapos na ang tatlong galaw. It's my turn now. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Sinorio, at nang tatalikod na sana siya, isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Bang! Si Sinorio ay pinalipad, isang malinaw na marka ng sampal na lumilitaw sa kanyang mukha. Para siyang nabaliw, galit na umuungal, you dare to hit me. Tumayo si Lito habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, nagsasalita ng walang pakialam, ito ang teritoryo ng Shao Dragon Sect, napakawalang ingat mo sa aming nasasakupan. Dapat ay pinatay na kita. Hey, boy, tapos ka na. Hinding-hindi ka pakakawala ng White Tiger Sect. Tumingin si Sinorio kay Summer Song at sinabing, Sect Leader Song, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pawalan ng kakayahan ang batang ito para sa akin, at hahayaan ko ang isang ito. Ngunit kung sisilungan mo ang lalaking ito, gagamitin ng White Tiger Sect ang lahat ng kapangyarihan nito para lipulin ang iyong Shao Dragon Sect. Sect Leader Song, pag-isipan mong mabuti. Kami, sa White Tiger Sect, ay may kabuoang 500 tao. Ang iyong Shao Dragon Sect ay mayroon lamang ilang dosina, lahat ay mahihina. Nang marinig ito, nawala ang kulay sa mukha ni Summer Song. Magkaiba ang lakas ng dalawang sekta. Kung ang White Tiger Sect ay tunay na lalabas, ang Shao Dragon Sect ay mawawasak. Gayunpaman, dahil si Lito ang pinuno ng sekta, hindi nang ahas si Summer na gumawa ng desisyon. Hinding-hindi aatrasan ang mga tao ng Shao Dragon Sect. Dapat marunong pumili si Sect Leader Song. Mahinahon na nagsalita si Lito. Tumango si Summer Song at sinabi kay Sinorio, ang Shao Dragon Sect ay hindi kailanman yuyuko sa White Tiger Sect. Napakagaling, Sect Leader Song, ang iyong pinili ay magpapahamak sa lahat ng tao dito. Pinagmasdan ni Sinorio ang mga tao na may ngiti, ipagkalat ang aking mga utos, mula ngayon, sinumang miyembro ng White Tiger Gate na makatagpo ng isang miyembro ng Brave Dragon Gate, ay kailangang talunin sila ng husto. Sino man sa inyo ang gustong sumali sa White Tiger Gate? Kaagad, may mga taong nanginginig sa takot at sumama sa panig ni Sinorio. Sinorio, handa kaming sumali sa White Tiger Gate. Sapat na sa amin ang kalunos-lunos na sektang ito. Isa-isa, ang dating isang sekta na may higit sa 30 miyembro ay lumiit na lamang sa isang kaawa-awang dosina at kakaunti. Si Sinorio pagkatapos ay ninisyon si Summer. Sect Leader Song, ngayon ay 100 tao na lang ang sekta mo, anong qualification ang mayroon ka para harapin ang White Tiger Gate ko, bakit hindi na lang sumuko? Si Summer ay lubos na nag-aalala, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at sumagot, kapag ang aking mga salita ay sinabi, hindi ko na ito babawiin. Lumuhad si Benlu, dumura, at sinaway, sapat na ba tayo sa mga kalokohan? Tanging mga duwag lang ang magtataksil sa sarili nilang sekta.
Dahil pinili nating sumali sa Brave Dragon Gate, natural na kailangan nating protektahan ito hanggang sa mamatay ang hininga natin. Ang mga kapwa lalaki tulad ni Peter ay tumango rin ng mariin. Sa pagtingin sa determinadong ekspresyon sa mga mukha ni Ben at ng iba pa, ang isang hitsura ng naantig na paghanga ay lumitaw din sa magandang mukha ni Molan. Ako rin, paprotektahan ang Brave Dragon Gate sa lahat ng paraan, mariing deklara niya. Hindi mo talaga alam kung kailan ka susuko. Si Sinorio ay tumawa ng nakakatakot, kung gayon, pagkatapos ay hintayin ang White Tiger Gate na Year-Okan ang lugar na ito. Dahil doon, tumalikod siya para umalis, ngunit bigla siyang lumingon, ang kanyang tingin ay bumagsak kay Lito na may galit na tingin, ikaw, bata, sa araw na bumagsak ang Brave Dragon Gate, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. With that, umalis siya sa galit. Tinitigan ni Lito ang kanyang papalayong figure, ang kanyang boses ay mahinahon habang siya ay sumagot, paumanhin, baka madismaya ka. Tumigil ka sa pagmamayabang. May sumimangot. Tinapik ni Peter si Lito sa balikat, hindi man lang ibinigay ni Sinorio ang lahat ngayon, kung hindi, mapahamak ka na. Tumango si Peter, ngunit hinahangaan pa rin kita dahil nakaya mong makayanan ang kanyang 3 suntok. Dapat kong sabihin, ang iyong kakayahan na tumama ay talagang malakas. Masayang sinabi ni Ben, bagaman kakasali mo lang sa Shao Dragon Men, dahil sa iyong matapang na pagganap ngayon, ako, si Ben, ay ituturing kitang kapatid. Sumunod naman ang iba, oo, kapatid ka namin ngayon. Walang sinabi si Lito, ngunit si Summer sa gilid ay napailing sa kanyang kaibuturan. Kung alam ng mga lalaking ito na ang lalaking ito ang talagang pinuno ng Shao Dragon Men, alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Nag-aalala si Molan, bagaman masarap makipag-usap ng mahigpit, mula ngayon, maaaring mahirapan ang Shao Dragon Men na lumipat ng 1 pulgada sa Zengou City. Malamig na tugon ni Peter, whoever dares to bully me, I smash their head. Pinandilatan siya ni Molan. Brute, hindi mo man lang matalo ang ika-20 ranggo, paano mo madudurog ang ulo ng sino man? Kung ipapadala nila ang ika-10 ranggo pagkatapos natin, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang maghintay sa kamatayan. Si Ben, nang marinig ito, ay mukhang problemado rin. Nagkamot ng ulo, tinanong niya, so, ano ang dapat nating gawin? Pagkaraan ng ilang pag-iisip, sinabi ni Molan, ang lakas ng White Tiger Men ay binuo sa 3 makapangyarihang pamamaraan na ipinasa sa mga henerasyon, at wala tayo. Kung magagawa natin. Nagliwanag ang mga mata ni Ben, oo, kung kaya nating nakawin ang mga diskarte nila. Si Peter, walang imek, ay nagsabi, ano ang iniisip mo? Ang 3 pamamaraan ng White Tiger Men ay ang kanilang mga kayamanan. Kahit na ang kanilang mga regular na miyembro ay hindi makalapit sa kanila, lalo na tayo. Bumulong si Ben, hindi ito gagana, hindi iyon gagana, dapat bang hayaan na lang natin ang mga tao na maglakad sa ating paligid? Walang pakialam na sinabi ni Lito, sa loob ng 1 buwan, papalitan ng Shao Dragon Men ang White Tiger Men bilang pinakamalakas na paaralan ng martial arts sa lungsod ng Zengou. Napabuntong hininga si Peter, kapatid, napakasarap magkaroon ng mga pangarap, ngunit hindi mo ba iniisip na ito ay masyadong hindi makatotohanan? Hindi nagpaliwanag si Lito at naglakad na palayo. Pinanood ni Peter si Lito na umalis, nalilitong nagtanong, ano ang ibig sabihin ng misteryosong lalaking iyon? Sumagot si Ben, malamang na sinusubukan niyang palakasin ang moral. Paano siya magkakaroon ng solusyon? Ang iba ay sumang-ayon sa pananaw ni Ben, hindi gaanong pinapansin ang sinabi ni Lito. Sinabi ni Molan, alinman, mula ngayon, kailangan nating paigtingin ang ating pagsasanay upang mabawasan ang agwat sa White Tiger Men. Naikuyom ni Ben ang kanyang kamao, talaga, hindi natin hahayaang murahin tayo ng mga asungot na iyon. Sa opisina ni Summer, nakatayo si Lito sa tabi ng bintana. Kailangan kong umalis ng ilang araw. Mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Pagbalik ko, haharapin natin ang isyong ito, mahinang sabi ni Lito. Si Summer ay mukhang nag-aalala, guro, marahil ay hindi mo alam, ang kapangyarihan ng White Tiger Men ay hindi karaniwang malakas. Ang mas nakakatakot ay mayroon silang isang higanteng sumusuporta sa kanila. Tanong ni Lito, anong uri ng pag-alalay? Nag-aatubili na sumagot si Summer, ang unang disipulo ng Taoism, Daoist Mani. Hindi siya basta-basta, sinasabing isa na siyang demi-immortal. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay lubos na ikinagulat ni Summer. So ano? Ang humahad lang sa akin ay maaaring lumuhad o mamatay. Ang mga salita ni Lito ay nangingibabaw, ngunit ang kanyang tono ay napakalma, na parang tinatalakay ang panahon. At saka, sa panahon na wala ako nitong 2 araw, ang kapatid ko ay naiwan sa iyong proteksyon.
Utos ni Lito. Agad na sumagot si Summer, oo, makatitiyak ka, Master. Dahil doon, umalis si Lito. Kinabukasan, ipinadala ni Lito si Chenner sa Shao Dragon Gate. Kuya, nangako ka sa akin, babalik ka in 2 days, don't you dare lie to me. Lubhang nag-aatubili si Chenner. Tinapik siya ni Lito sa ulo, malumanay na sinabing, huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, may enjoy natin ang lahat ng masasayang lugar sa Zengo City. Kung ganoon ay mangako tayo. Iniabot ni Chenner ang kanyang maliit na daliri. Hindi mapigilan ni Lito na mapangiti sa walang muwang na batang babae na ito. Ngunit siya ay matyaga at kabit ang mga daliri sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi ko ini-expect na ganyan ka pala kadotong kuya. Habang papunta sa Wangwo Mountain, hindi napigilan ni Dixie na magkomento, na curious na nakatingin kay Lito. Mataimtim na sinabi ni Lito, para sa akin, si Chenner ay mas mahalaga kaysa sa aking buhay. Nilabas ni Dixie Shui ang kanyang dila at nagtaka, kaya, kung may mananakit kay Chenner, hindi ka ba mababaliw? Umiling si Lito, kumikislap ang kanyang mga mata na may mabangis na liwanag na parang mabangis na hayop. Hindi ako mababaliw. Gagawin kong baliw at tuluyang mawala sa mundong ito ang taong nanakit sa kanya. Kahit papaano, biglang nakaramdam ng malamig na buto si Dixie Shui at nanginginig ng husto. Kabanata 823. Hindi nagtagal, dumating sina Lito at Dixie sa county kung saan matatagpuan ang Wangwo Mountain. Bumaba silang dalawa sa coach bus. Tanghali pa lang, pumunta sila sa isang restaurant para kumain. Noong tanghali, medyo masikip ang restaurant. Nakahanap sila ng bakanting lugar, at nag-order ng ilang pagkain. Bakit biglang inimbitahan ng Daoist na si Manny ang lahat ng sikat sa bundok at sekta sa pagkakataong ito? I wonder what it's all about. Isa sa mga kumakain mula sa susunod na mesa, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gitna ng isang grupo ng 5-4 na lalaki at isang babae, ang nagpasimula ng pag-uusap. Ang isa pang medyo nakababatang lalaki ay sinasabi na ito ay dahil sa mga bagay na may kinalaman sa Tianzong at Renzong. 20 taon na ang nakalilipas, ang Taoismo ay nahati sa dalawa, ang Tianzong at Renzong. Daos na si Manny ang namamahala sa Renzong, ngunit ang pinuno ng Tianzong, Fernand Meng, ay nawala. Tahimik na sinabi ng isa pa, narinig ko na sinaktan si Fernand Meng ng Daos na si Manny. Hindi ko alam kung totoo ito. Kinawian ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumahimik ka. Nasa paanan tayo ng Wangwo Mountain. Kung marinig ito ng mga tao mula sa Taiyi Palace, walang makakapagligtas sa iyo. Sa buong pag-uusap, hindi umimik ang dalaga, pinananatili ang napakalayo na kilos. Sumulyap si Lito sa kanila. Lahat ng 5 ay martial arts masters. Bahagya siyang ngumiti, ang banal na lupain ng Taoismo ay talagang isang lugar ng pagtitipon para sa mga master. Habang kumakain sila, biglang may sumigaw mula sa malayo. Ano, parang ayaw mo nang bukas ang restaurant mo, sabi ng isang medyo may edad na sinisigawan ng may-ari ng restaurant. Ngunit nakapagpatakbo ka ng isang tab na halos 50,000 sa taong ito. Kung magpapatuloy ito, ang aming maliit na tindahan ay kailangang magsara, sagot ng may-ari ng restaurant. Kinakabahang sumang-ayon ang may-ari ng restaurant. Ako ay taga Taiyi Palace, ang pagkain dito ay para bigyan ka ng mukha, at maglakas loob kang singilin ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umuungal na walang pasensya. Nagbago ang mukha ng may-ari ng restaurant, pero hindi yan ang sinabi mo noon, nangako kang magbabayad ka ng 10,000 para sa isang pagkain, pero sa bawat pagde-delay mo, ngayon ay umabot na sa 50,000. Sa puntong ito, dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na babae, na inakay ang isang batang babae na may 2 tirentas. Ang babae ay asawa ng may-ari ng restaurant. Nabulunan siya at sinabing, Kuya, maawa ka. Buong taon kaming nagtatrabaho sa maliit na tindahang ito at kakaunti lang ang kinikita. Malapit nang mag-aral ang aking anak at kailangan namin ng malaking halaga para sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Maawa ka sa amin. Ang mga salita ng babae ay nagpakilo sa marami sa mga customer. How dare he freeload? Eksakto, paano ito naiiba sa pagnanakaw? Napakawalang modo. Maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa, sinisisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaramdam ng pang-iinsulto ang medyo may edad na kaya bigla nitong itinaas ang kamao at binasag ang isang mesa. Let's see who dares to stand up to me. I'm from the Taiyi Palace. Kung sino man ang hindi kumbinsido, come fight me one-on-one. Nang makita ang malalakas na kamay ng lalaking ito, agad na tumahimik ang lahat. Buhuhu. Sa sobrang takot ng batang babae sa eksena ay nagsimula siyang umiyak. Huwag kang matakot, sweetie.
Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay mukhang mapotla sa takot, ngunit pinilit niyang ibinaba ang kanyang takot upang aliwin ang kanyang anak. Boss, maglalakas loob ka pa bang humingi ng pera? Kung maglalakas loob ka pang magbanggit ng pera, maniwala ka man o hindi, dudurugin ko ang kalokohan mong tindahan. Baka sa kapangahasan ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Galit na galit ang amo. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may mas malaking kapangyarihan at isang malaking impluwensya, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang lunukan ang kanyang pagmamataas. Habang pinapanood ang lahat ng ito, galit na nagpahayag si Dixie, ito ay lubos na hindi matitiis. Pagkasabi niya noon ay tumayo na siya. Binibini, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa mga gawain ng ibang tao. Isang medyo may edad na lalaki na nasa malapit na mesa ang mahinang boses. Bakit? Sagot ni Dixie. Napangiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang lalaking iyon ay mula sa Taiyai Palace ng Wangwushan. Kung sasaktan mo siya at ang palasyo ay nagpasya na ituloy ang bagay na iyon, natatakot akong malagay ka sa matinding problema. Ngumisi si Dixie, kaya, kahit na ang iyong mga antas ng kasanayan ay malinaw na mas mataas kaysa sa bastos na ito, hinahayaan mo siyang mangapi ng mga tao dahil sa takot na masaktan ang Taiyai Palace. Natahimik ang mga tao sa sinabi niya. Uncle Chen, don't try to dissuade her. Para siyang asong tumatahol sa taong umiiwas. Hayaan mo na lang siyang pukawin ng pugad ng moldita. Sa sandaling ito, nagsalita ang babaeng kanina patahimik. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kilala bilang Uncle Chen ay tila iginagalang ang babae, magalang na sinabing, oo. Napabuntong hininga si Dixie, hindi ko ine-expect na ang babaeng tulad mo ay napakawalang puso. The woman laughed and said, superiorly, it's just three ordinary people, what's wrong with bullying them, AB? Kahit mamatay sila, they're not worth my intervention. Nagalit ito kay Dixie. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at naglakad. Hoy, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil taga-Taiyai Palace ka? Nang-aapi ng mga tao ng lantaran sa ilalim ng liwanag ng araw. Galit na sabi ni Dixie. Umirap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, none of your business, don't meddle or you'll regret it. Tumawa si Dixie, basta sa iyo, wala akong pagsisisihan. Nang bumigkas ang kanyang mga salita, kumilos siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay galit na ipinagtanggol ang sarili, ngunit kaagad na sinipa ni Dixie sa singit. Bumagsak siya sa lupa. Magbayad ka o mapilayan kita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humagulgol, ikaw asong babae, ikaw ay patay. Nang si Dixie ay puno ng kumpiyansa, 7 o 8 tao ang pumasok mula sa labas ng pinto. Nang makita ang eksenang ito, galit silang sumigaw, sino ang nang-ahas na ay bully ang aming mga tao mula sa Taiyai Palace sa paanan ng Wangwo Mountain. Nang makita sila, namutla ang mukha ni Dixie. Kakayanin niya ang isang tao, ngunit tiyak na dehado siya sa napakaraming tao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa ng masama, mga kapatid, tulungan mo akong harapin ang munting hamak na ito. Unti-unting nagsara ang ilang lalaki. Tuloy-tuloy na umatras si Dixie, nagpanik, may utang ang lalaking ito sa restaurant at hindi nagbabayad. Napakawalang modo ba ninyong mga taga-Taiyai Palace? Pretty lady, taga-Taiyai Palace kami, bakit kailangan namin ng pera para makakain? Ang mga lalaki ay walang takot na sabi. Gayunpaman, naglakas loob ka na pukawin ang mga tao mula sa Taiyai Palace. Paano mo gustong mamatay? Tumawa ng masama ang isa sa mga lalaki. Sa sandaling ito, si Uncle Chen, na nakaupo sa mesa sa tabi ni Lito, ay nagtanong, Miss, dapat ba tayong tumulong? Malamig na sumagot ang babae, hindi na kailangang sayangin ang ating mabuting kalooban para sa isang walang katuturang tao patungo sa Taiyai Palace. Nang mabigkas ang mga salita, tumahimik si Uncle Chen. Noon lang, dahan-daang tumayo si Lito. Nagulat si Tio Chen at ang iba pa, tumingin kay Lito, anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag hanapin ang sarili mong kamatayan. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang pananaw, si Lito ay hindi mukhang isang martial artist. Sumulyap si Lito sa kanila, nagsasalita ng walang pakialam, paumanhin, hindi ako maaaring maging kasing cold-blooded gaya ng ilang tao. Habang tinutukoy ang ilang tao, sinadya niyang ipahinga ang tingin sa babae. Nagbago ang mukha ng babae, nakakuyom ang kanyang mga balingkinitang daliri habang nanunuya, then you go. A piece of trash trying to play hero. Umiling si Lito nang walang anumang pagtatanggol, humakbang pasulong. Kinakabahang sinabi ni Uncle Chen, naglakas loob ang bata na pumunta. The woman disdainfully said, isa lang siyang tulala na mahilig magpakitang gilas. Wala siyang halaga kahit langgam.
Nang malapit ng kumilos ang grupo ng mga tao mula sa palasyo ng Tai, lumapit si Lito mula sa likuran at nagsabi, kung ayaw mong mamatay, bayaran ang 50,000 at umalis. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang buong restaurant. Ilang sandali pa nang nag-react ng lahat, at agad silang napabuntong hininga sa pagtataka. Saan nanggaling ang walang alam na ito? Siya ay nangahas na tahasan ng pagbabante sa mga tao mula sa Tai Palace. Ang mga tao mula sa Tai Palace ay tumingin kay Lito at nanunuya na sinabi, anak, naghahanap ka ba ng pambubugbog? Umalis. Tumawa lang si Lito, nagbago na ang isip ko. Hindi lang kailangan mong bayaran ng buo ang pera kundi lumuhad ka rin para humingi ng tawad sa amo at sa kanyang asawa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, nagbago ang mga mukha ng mga taga-Tai Palace habang galit na sumagot, ano, tumatanggi ka sa madaling paraan, at nakikialam ka sa negosyo ng iba, ha? Babaliin ko kaagad ang mga braso at binti mo. Pagkasabi pa lang ay naunang gumalaw ang lalaking nagsalita. Sa kanilang mga mata, si Lito ay isang ordinaryong tao na walang kakayahan sa pakikipaglaban, at sapat na ang isang tao para harapin siya. Gayunpaman, sa loob ng isang kisap mata, nang hindi man lang nakita ang kanyang mga galaw, sinipa ni Lito ang lalaki, na pinalipad siya. Nang makita ito, agad na nakiisa ang iba, na lumikha ng magulong awayan. Sa titig ng isang natigil ang pulutong, isa-isa, nahulog ang mga tao mula sa palasyo ng Tai, at walang kahirap-hirap na pinatumba ni Lito ang lahat na para bang siya ay hindi tao. Tinapakan niya ang kamay ng taong may utang, malamig na sinabi, babayaran mo ba ang pera? Ikaw bastos. Kami, ang Tai Palace, hindi ka pakakawalan. Hindi pa rin sineseryoso ng lalaking iyon si Lito at patuloy na nagmumura at sumigaw ng nakakabaliw. Basag. Bago pa man matapos magsalita ang lalaki, dinag na ang tunog ng pagkabasag ng buto ng kanyang kamay. Isang hiyaw ang umalangaw-ngaw sa buong restaurant. Ang parehong tanong, huwag mong itanong sa akin ang pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Lito, tinatapakan ang kabilang kamay niya. Biglang nagbago ang mukha ng lalaki. Matatag siyang naniniwala na kung tutol siya, hindi magdadalawang isip si Lito na durugin ang mga buto ng kamay na ito. Babayaran ko. Babayaran ko ang pera. Napaluhod siya, umiiyak na nagmamakaawa. Ang kanyang kasabwat, natakot sa kaibuturan ni Lito, ay agad na kumuha ng credit card para ilipat ang pera. Nang makita ang 50,000 dolyar sa kanyang account, nagpakita ang may-ari ng isang masayang ekspresyon, nag-uumapo sa pasasalamat kay Lito. Tinanggal ni Lito ang kanyang paa, sinabing walang pakialam, umalis ka. Ang lalaki ay nagmamadaling tumayo, hinawakan ang kanyang durog na kamay, at nanumpa ng may kamandag, bata, hinihikayat kitang pumunta sa palasyo ng Tai. Makatagpo ka ng isang malagim na wakas. Ang pagbigkas niya ng ganoong mga salita sa oras na ito ay nagdulot ng isang alon ng pagtawa mula sa karamihan. Ito ay parang isang bata na natalo sa laban, at pagkatapos ay hinahamon ang nanalo na pumunta sa kanyang tahanan at harapin ang mga magulang. Naramdaman na lamang ng lalaki na tuluyang nawala ang kanyang mukha, binigyan niya ng masamang tingin si Lito, pagkatapos ay umalis sa kahihiyan. Nasugatan ka ba? Lumingon si Lito at tinanong si Dixie. Natigilan si Dixie, tumingin siya kay Lito at saka umiling, hindi, salamat sa pagpasok sa oras. Kung tutuusin, wala siyang relasyon kay Lito, maaari na lang niyang baliwalain ang sitwasyon. Sinabi ni Lito, hindi na kailangang magpasalamat sa akin, hindi ko lang matiis ang pambubuli nila. Nang makita ang casual na kilos ni Lito, naisip ni Dixie kung mali ang kanyang naunang paghatol sa kanya. Siya ay isang disenteng tao, kung tutuusin. Lumapit ang may-ari ng restaurant at asawa ng may-ari, labis na nagpasalamat kay Lito, binata, para pasalamatan ka, handa na kaming kumain ngayon, maghahanda din kami ng dalawa sa aming pinakamasarap na pagkain para sa inyo. Hindi tumanggi si Lito, pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang tunay na pasasalamat. Bumalik siya sa dati niyang upuan, pinagtitinginan siya ng mga tao sa katabing table na may komplikadong ekspresyon. Hindi sila pinansin ni Lito dahil magkaiba ang mga landas gaya ng ginagawa ng kanilang mga intensyon. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon, sa mga mata ng babaeng iyon, ay hindi naiiba sa isang hamon sa kanya. Tumayo siya at sinabing may pagmamalaki, huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil lang sa natalo mo ang ilang nobodies. Iyan ay mga mababang antas na tagasunod lamang ng Tai Palace. Kung pupunta ka sa Tai Palace at makilala ang mga tunay na master, wala kang magagawa kundi ang lumuhad at humingi ng awa. Isang casual na ngiti ang ibinigay ni Lito, sa totoo lang, ang patutunguhan ko ay ang Tai Palace. The woman scoffs, I advise you to retreat. Your visit there is tantamount to suicide.
Walang pag-aalinlangan na tumugon, si Lito ay sumagot, hindi mo ako naiintindihan, at ang iyong padalos-dalos na paghuhusga ay nagpapatunay lamang sa iyong mababang talino. Naiinsulto sa kanyang sinabi, biglang nagdilim ang mukha ng babae. Mabilis siyang kumuha ng chopstick at ipinutok ito kay Lito. Ang mabangis na aksyon na ito ay direktang naglalayong sa kanyang mahahalagang punto. Kumunat ang noo ni Lito. Ano, nakakamandag na babae. Mabilis niyang kinuha ang isang tasa ng alak, hinaranggan ng chopstick gamit ang kakaibang maniobra. Sa loob ng ilang palitan, na-neutralize niya ang makapangyarihang puwersa ng chopstick. Aabangan ko ang iyong pagganap sa palasyo ng Tai, sana ay hindi ka masyadong mabibigo. Sandaling nagulat ang babae sa reaksyon ni Lito, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang pagmamataas at agad na umalis. Kabanata 824. Pagkatapos nilang kumain, naghanda sina Lito at Dixie na umakyat sa Wangwo Mountain. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, tila nag-aalangan si Dixie. Nang makitang may iniisip siya, nagtanong si Lito, anong problema? Medyo nahihirapan, sinabi ni Dixie, gusto kong bisitahin ang aking lolo. Natigilan si Lito, nandito ang lolo mo. Bakit hindi mo nabanggit kanina, kailangan mo ba akong sumama? Biglang nalungkot ang ekspresyon ni Dixie, nagkaroon siya ng mahinang kalusugan dahil sa ilang mga nakaraang pangyayari, at tumanggi siyang pumunta sa ospital. Sa pag-unawa sa sitwasyon, sinabi ni Lito, dalhin mo ako para makita siya, baka makatulong ako. Biglang may naalala, sinabi ni Dixie, tama, halos nakalimutan ko, isa kang tradisyonal na medicine practitioner. But her spirits fell again as she shook her head, pero walang silbi, tiyak na hindi mo siya mapapagaling, matindi ang mga sugat niya. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Bahagyang ngumiti si Lito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Dixie ng isang kislap ng pag-asa, na siya ay nag-aatubili na talikuran. Sa huling pagsisikap, pumayag siya. Dinala ni Dixie si Lito sa isang tagong patio. Pagkapasok nila, isang mabigat na kahoy na sandok ang inihagis kay Lito. Kung hindi dahil sa mabilis niyang reflexes, tiyak na nataman siya ng parisukat sa ulo. Mabahong babae, ang tagal mong lumayo sa bahay. Para lang sa lalaki. Huwag mo na akong tawaging lolo simula ngayon. Isang payat na matandang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair, galit na nagmumura. Mabilis na paliwanag ni Dixie, lolo, hindi naman sa ganoon. Nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Siya at ako ay wala sa ganoong uri ng relasyon. Sa tingin mo ba napakadali kong lokohin? Sa paglipas ng mga taon, hindi ka na nagdala ng lalaki sa bahay, ngunit ngayon dinala mo ang batang ito. Habang nagsasalita, hindi nasisiyahang tumingin ang matanda kay Lito, hindi ko gusto ang taong ito, hindi siya karapat-dapat sa aking apo. Sabihin mo sa kanya na umalis, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Bagamat medyo irritable ang matanda, kitang-kita sa kanyang mga salita na labis niyang inaalagaan ang kanyang apo. Elder, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Bahagyang ngumiti si Lito, magkaibigan lang kami, naparito ako sa pagkakataong ito para tretuhin ka. Wala akong sakit, umalis ka. Sa di malamang dahilan, ang mga salitang ito ay ikinairita ng matanda na parang bar aisles ng pulbere, pinaikot ang kanyang wheelchair at babalik na sana sa kanyang silid. Naputol ang buong katawan ng mga meridian, nabasag ang mga tuhod, naubos ang lakas ng loob. Biglang sinabi ni Lito ang mga salitang ito ng mahinahon. Biglang huminto ang mga galaw ng matanda. Ngumiti si Lito at pagkatapos ay nagsabi, wala kang sakit, ngunit 20 taon na ang nakalilipas, may isang taong gumawa sa iyo na lumpyuan ka. Nagtataka ako kung sino ang maaaring magtiis ng matinding sama ng loob sa iyo. Biglang lumingon ang matanda, puno ng hinala ang mga mata habang sinasabi, anak, sino ka ba talaga at paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tumugon si Lito, ako ay isang practitioner ng local medicine, at matutulungan kitang mabawi ang iyong kalusugan kung gugustuhin mo. Siyempre, kung hindi ka interesado, makalimutan mo na lang na nagpakita ako. Dahil doon, tumalikod si Lito para umalis. Maghintay. Bulalas ng matanda, mahigpit na nakatitig kay Lito. Nauutil niyang sabi, kung kaya mo talaga akong pagalingin, pagkatapos ako. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, malamig na pinutol ni Lito. Nandito ako para tumulong kasi lolo ka ng kaibigan ko, simple lang yon. Bago pa matapos ang matanda, bigla siyang naputol ng casual na tugon ni Lito. Ang palitan na ito ay lubos na nagpakilos kay Dixie at sa nakatatanda. Ang mga mata ni Dixie ay nanginginig sa mga luha habang tahimik niyang sinabi, salamat. Umiling si Lito, sumagot, hindi na kailangan.
Sa sinabi nito, tinulungan niya ang matanda sa loob ng bahay, bago bumaling kay Dixie at sinabing, I need 3 undisturbed hours. Mariing tumango si Dixie. Rest assured, magbabantay ako. Habang lumilipis ang oras, si Dixie ay nagpabalik-balik na parang langgam sa mainit na kawali. Sa wakas, makalipas ang 3 oras, bumukas ang pinto. Napatingin si Dixie nang may pag-aalala. Mula sa pintuan, dahan-daang lumabas si Lito, malapit na sinundan ng matandang lalaki na gumagawa ng maliliit na hakbang. Lolo, gumaling na talaga ang paa mo. Tumakbo si Dixie papunta sa matanda, niyakap siya ng may labis na pananabik. Labis ding naantig ang matanda. Nang may luha sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Lito at sinabing, salamat sa binatang ito na nagligtas sa akin. Biglang may narinig na malakas na, putok. Isang grupo ng mahigit 10 matipunong lalaki ang pumasok. Ang nangunguna sa grupo ay ang lalaking nagtangkang kaladkarin si Dixie palayo sa restaurant. Kaya pala nagtago ka dito. Hinanap mo talaga kami. Ibigay mo ang kinuha mo sa secret chamber ng Taiyi Palace. Kung gagawin mo, baka iwan na lang namin ang katawan mo. Nagsalita ang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Sa malamig na ekspresyon, sumagot si Dixie, kayong mga lapdog para sa mga huwad na Daoist na pari mula kay Manny. How dare you insult our Daoist priest, ngayon lang na-upgrade ang krimen mo. Siguradong mapapahamak ka ngayon. At ikaw, binata, hindi ka rin makakatakas. Mabangis ang mukha ng lalaki, na kumikislap sa kanyang mga mata ang intensyong pumatay. Nang si Lito ay hahakbang pasulong, lumapit ang matanda at mahinahong sinabi, so, taga Taiyi Palace kayo. Hindi ko inaasahan ito. Pagkaraan ng 20 taon, ang dating mayaman sa talento na Taiyi Palace ay naging lungga ng mga bulok na kalokohan. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at bumantong hininga, Manny, maaari mo bang harapin ang espiritu ng iyong namatay na Panginoon sa iyong mga aksyon? Nagbago ang mga mukha ng mga tao mula sa palasyo ng Taiyi, sumimangot sila, ikaw, walang isip, sino ka sa palagay mo para siraan ang Taiyi Palace? Nang bumaba ang boses, inilabas ng matanda ang palad sa bilis ng kidlat. Bang! Diretso sa ere ang lalaking masungit kanina. Puntahan mo si Manny, sabihin mo sa kanya na bumalik na si Fernand Meng. Ang nangyari 20 taon na ang nakalipas, gusto kong ayusin ito sa kanya. Fernand Meng. Nang marinig ang pangalang ito, ang mukha ng karamihan ay nagbago ng husto. Ang matandang ito kaya ang sect leader ng Heavenly Sect mula noon. Hindi ba sinabing nawala na siya? Paano siya? Tumigil ka na sa kadadaldal, balik tayo at ipaalam mo kay Master. Takot na takot ang grupo at hindi na hinintay na magsalita ang matandang lalaki, dali-dali nilang pinaalis ang mga nasugatan. Hinarap ni Lito ang matanda, hindi ko alam elder, na ikaw ang pinuno ng sekta ng Taoism's Heavenly Sect, humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalan ng paggalang. Kinaway-kaway ni Fernand ang kanyang kamay. Nawala ang lungkot sa kanyang mukha, na nagpakita ng isang magiliw na ngiti, ikaw ang tagapagligtas ng matandang ito, hindi na kailangan ng ganoong kagandahang loob. Hindi na makapaghintay si Dixie at sinabing, Lolo, ngayong gumaling ka na, dali-dali tayong umakyat sa Wangwo Mountain. Ang darn priest na si Manny ay nagpahirap sa iyo nitong mga taon, kailangan natin siyang pagbayarin sa lahat. Sa tuktok ng Wangwo Mountain, nakatayo ang kahangahangang palasyo ng Taiyi. Sa loob ng pangunahing bulwagan, ang Daoist na si Manny, kasama ang kanyang kabataang mukha at puting buhok, na nakasuot ng marangyang damit, at may hawak na puting duster, ay lumitaw na marangal at matikas. Gayunpaman, may ilang bakas ng kadiliman ang bumungad sa kanyang malarosas na mukha. Ilang kabataan ang nakaluhod sa ilalim niya. Sila ang natitirang mga disipulo ng Shenyo Gate. Sumimangot ang Daoist na si Manny at nagtanong, sinasabi mo na pinatay ng isang binata si Gamaya. Tunay nga, ang Master at ikaw ang pinakamalapit sa magkakaibigan, dapat mong ipaghiganti ang aming mahal na yumaong Master. Nakiusap ang isang alagad. Nagpatuloy ang isa pang disipulo, sa huli, hinaila pa ni Master ang pangalan mo sa gulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ka man lang pinansin ng brat na iyon, kahit na sinasabing hindi ka man lang kwalipikadong magpakinang ng kanyang sapatos. Eksakto, ikinumpara ka pa niya, Master Daoist, sa isang mapagkunwari na hamak. Ang katapangan. Walang ideya ang mga disipulong ito sa sinabi ni Lito. Para kumilos ang Daoist na si Manny, gumawa sila ng iba't ibang kasinungalingan tungkol kay Lito. Nang marinig ang mga salitang, ipokritong scoundrel, agad na nagbago ang ekspresyon ng Daoist Manny. Sa totoo lang, wala siyang kahit katiting na intensyon na ipaghiganti si Master Gamaya, ngunit kung may manggahas na insulto sa kanya, hindi niya ito matitiis. Ignorante na bata, walang dapat ikatakot.
Ipasa ang aking mga utos, libutin ang buong bansa upang hanapin ang pumatay kay Gamaya. Ipapahatid ko siya sa kanyang daan. Ang mukha ni The Wistmani ay hindi kapani-pani walang malungkot habang malamig siyang nagbigay ng utos. Master The Wist, ang lakas ng batang iyan ay walang kabuluhan, dapat kang mag-ingat lalo na. Isang alagad na magiliw na nagpapaalala sa kanya. Dumilim ang mukha ni The Wistmani, mapang-asar niyang sinagot, bata pa lang siya. Gaano man siya kay talento, hindi niya maikukumpara sa akin. Madudurog ko siya sa isang pitik ng daliri. Noon lang, isa pang grupo ng mga disipulo ng Taiipalas ang tumakbo. Ang isa sa kanila, na nakahawak sa kanyang dibdib habang tumutulo pa rin ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, ay nagulat, Guro, may gulo sa paanan ng bundok. May direktang umatake sa amin. Nagdilim ang mukha ni The Wistmani at nagtanong, sa paanan ng Wangwu Mountain, may nangahas na hampasin ang mga taga-Taiipalas. Alam mo ba ang pangalan ng tao? Umiling-iling ang mga disipulo, medyo matigas ang lalaking iyon, kung hindi kami tumakbo ng mabilis, malamang nawalan kami ng buhay. Masterman, nakilala na namin ang taong iyon. Sa sandaling ito, pumasok ang 5 tao na nauna sa restaurant. Ang nagsasalita ay ang babaeng nangunguna. Nagmula ako sa Shenshu Temple ng Hengshan. Ang aking ama ay si Rhino, at ang pangalan ko ay si Lisa Do. Nang marinig ito, agad na lumambot ang mukha ni Manny Daoist, kaya anak ka ni Rhino. Someone, up a seat. Kaagad, inilipat ng isang subordinate ang isang upuan, at si Lisa ay naupo ng may mataas na antas. Nagtanong si Master Manny, sinabi mo lang na nakilala mo ang taong iyon, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Sumagot si Lisa, hindi ko alam, pero narinig kong sinabi niya na pupunta siya rito sa Taiipalas. Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng masamang hangarin, kaya, Guro, hindi mo na kailangang magpadala ng sino man na sumunod sa kanya. Hintayin mo lamang na siya ay dumating sa kanyang sariling kamatayan. Tawa ng tawa si Master Manny, hinaplos ang kanyang balbas at sinabing, eksakto, ang kailangan ko lang gawin ay hintayin ang kuneho sa tuod ng puno. Sa oras na ito, dumating ang mga kinatawan mula sa maraming kilalang Daoist sects. Sinabi ni Master Manny, lahat, 20 taon na ang nakalilipas, ang Taoism ay nahati sa Tianzong at Renzong, kung saan ang Tianzong ay pinamamahalaan ng aking nakatatandang martial brother na S. Fernandimeng. Sa kasamaang palad, sa hindi malamang dahilan, nawala siya sa kawalan. Ayon sa mga patakaran, ang Tianzong at Renzong ay maaari na ngayong magsanib at pag-isahin ko ang kanilang pamumuno. Siyempre, ang mga kinatawan na iyon mula sa kilalang mga bundok ng Daoist ay hindi nang ahas na tumutol. Dahil walang tumututol, kung gayon. Sa kalagitnaan ng pangungusap, isang biglang galit na sigaw ang narinig, tutol ako. Nagulat ang lahat, napalingon sa mga bagong dating sila Fernand Meng, Dixie, at Lito. Isang disipulo mula sa palasyo ng Chenny ang sumigaw, anong karapatan mong tumutol? Sino ka sa tingin mo? Pinitik ni Fernand ang kanyang daliri at isang pagsabog ng totoong enerhiya ang tumama sa tiyan ng disipulo, na nagpalipad sa kanya. Junior kuya, parang hindi mo ako nakikilala. Sabi ni Fernand, minisyon si Master Manny. Nang marinig ang katagang ito, Junior brother, namutla si Master Manny. Ikaw ba? Tama, ako si Fernand Meng, na nawala ng 20 taon. Mapang-uyam na tumingin si Fernand kay Master Manny, pagkatapos ay hinarap ang mga tao, hindi ako nawala ng walang dahilan noon, ito ay dahil inatake ako ng aking junior brother, na winasak ang lahat ng meridian sa aking katawan. Kung hindi dahil sa tulong ng isang benefactor, baka lumpo pa rin ako ngayon. Sa mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Nabaluktot ang mukha ni Master Manny sa isang nakakatakot na ngiti. Hey! Hindi patunay ang mga salita. Agad na gumawa ng dokumento si Dixie, ito ang testamento na iniwan ng aming ninuno bago siya umalis, na dating nakakulong sa sekretong silid ng palasyo ng Chenny. Malinaw nitong sinasad na ang aking lolo ang dapat nakahalili ng palasyo ng Taiyi. Ang gayong paghahayag ay nag-iwan sa mga depensa ni Master Manny na mahina at walang kabuluhan. Unti-unting nagbago ang tingin ng karamihan kay Master Manny. Katumbas ito ng pagtataksil sa amo na nagdulot ng pinsala sa isang miyembro ng sekta, ito ay isang hindi mapapatawad na matinding kasalanan sa loob ng isang sekta. Kabanata 825. So ano? Nagpakita si Master Manny ng isang mabangis na ekspresyon, malamig na sinabi, ang mga tunay na powerhouse lang ang may karapatang maupo sa Taiipalas na ito. Tinuro niya si Fernand Meng, Venetian, do you dare to challenge me? Sa mga salitang ito, nagkaroon ng isang alon ng talakayan sa gitna ng karamihan. Ito ba talaga ang nararapat?
Malamig na iniwas ni Master Manny ang kanyang tingin sa mga tao, sinumang maglakas loob na sumalungat ay aking kaaway. Agad na natahimik ang mga tao, parang mga sikades sa lamig. Pagkatapos ng lahat, ang husay ni Master Manny ay nakaranas ng mabilis na paglaki sa nakalipas na 20 taon. Hindi pa banggitin ang kanyang malaking impluwensya, kahit na dati ay mas malakas si Fernand kaysa kay Master Manny, hindi na niya ito kayang pantayan ngayon. Kami sa Shenshu Temple ay naniniwala na ang lehitimong tagapagmana ng Taiyei Palace ay dapat na isang makapangyarihang figure, at si Master Manny lamang ang karapat-dapat sa posisyon na ito. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Lee Sedol, malakas na sinabi ang kanyang opinyon. Haha, well, what about you guys? Ano sa tingin mo, may laban ba? Tumawa ng mayabang si Master Manny. Kaagad, ikinawin niya ang kanyang kamay, at sa isang boom, ang batong leon sa harap ng malaking bulwagan ay bumukas. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Isa itong tahasang banta. Kung sino man ang manggahas na sumalungat, ang kanilang wakas ay maaaring maging katulad ng batong leon na ito. Walang modo kang matanda. Si Fernand, galit na galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumukso sa hangin. Samantala, tinapik ng Daoist Manny ang lupa LQLLA Masculine Ordinal Indicator gamit ang dulo ng kanyang paa, nagmamadaling pumunta kay Fernand. Nagsimula ang awayan ng dalawa. Gayunpaman, si Fernand, na walang pag-unlad sa loob ng 20 taon, ay nalampasan ng Daoist Manny. Pagkatapos makipagpalitan ng daan-daang galaw, pinalo ni Manny ang tiyan ni Fernand. Si Fernand ay nagdere ng ilang subo ng sariwang dugo at malakas na bumagsak sa lupa. Tumangala ang Daoist na si Manny at tumawa na parang baliw. Senior brother, nakikita mo na ba? Matagal ka nang nawala ng karapatang makipagkompetensya sa akin. Bulag si Master noon para pumili ng basurang tulad mo para magmana ng Taiyei Palace. Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang mga mata sa sama ng loob habang inihahanda niyang patayin si Fernand gamit ang isang palad. Lolo! Agad na sinubukang sumugod ni Dixie ngunit pinigilan siya ni Lito. Teka! Dahan daw ang pumasok si Lito sa paningin ng lahat. Sinulyapan siya ng Daoist na si Manny at hindi siya sineseryoso. Malungkot niyang tanong, may sasabihin ka ba? Sinabi mo kanina na sa palasyo ng Taiyei na ito, sino man ang makapangyarihan ay may karapatang magmana dito, tama ba? Sinimulan ni Lito ang pagsasalita sa halos walang pakialam na tono. Ang Daoist Priest of Emptiness ay tila naiinip, tama. Lahat ay tumingin kay Lito na nalilito, hindi alam kung ano ang balak gawin ng biglaang binata. Bahagyang ngumiti si Lito, kung gayon, gusto ko ring subukan. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Baliw ba ang batang ito? Ano ang kwalipikado sa kanya na hamanin ang Daoist Priest of Emptiness? Eksakto, siya ay hindi gaanong mahalaga bilang isang langgam sa harap ng Daoist Priest of Emptiness. Sobrang pagmamalabos niya sa sarili niya. Ang Daoist Priest of Emptiness ay malamig na umungol, umiling-iling. Para sa isang hindi kilalang maliit na prito, wala siyang interes na kumilos, bata, mas mabuting umalis ka. Ang pagpatay sa iyo ay isang pag-aaksaya ng aking lakas. Nang huminto ang kanyang mga salita, biglang nakilala ng ilang disipulo mula sa palasyo ng Taiyei si Lito, galit na tinulig sa, Guro, ito ang batang sumalakay sa amin sa paanan ng bundok. Daoist Priest of Emptiness, siya iyon. Nakilala rin ng mga tao mula sa Shenyu Gate si Lito, tinuro siya at sinabing, ito ang taong pumatay sa ating Gate Master. Ang mga salitang ito ay pumukaw sa interes ng Daoist Priest of Emptiness. Tumingin siya kay Lito na may intriga, ikaw ba ang pumatay kay Gamaya? Mahinahong sumagot si Lito, oo. Gayunpaman, wala itong ibig sabihin. Mas malakas ka kaysa kay Gamaya, ngunit mahuhulog ka rin sa aking mga kamay. Hahaha. Napabuntong hininga ang Daoist Manny, anak, hahanapin kita pagkatapos, pero ngayon inihatid mo na ang sarili mo sa pintuan ko. Well, hayaan mo akong maghatid sa iyo. Sana sa susunod mong buhay, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng malaman na laging may mas mataas na bundok, at palaging mas mabuting tao. Buong kumpiyansa, tinutukan ng Daoist Manny ng hampas ng palad si Lito. Halos kasabay nito, hindi nagatubili si Lito na bumalik na may sariling hampas ng palad. Bang! Isang malakas na bugzo ng hangin ang lumawak na parang alon, na pinilit na paulit-ulit na umatras ang mga nanunood. Habang pinapatatag ng mga tao ang kanilang pagtitimpi at pinagmamasdan ng malapitan, hindi nila maitago ang kanilang pagkamangha sa kanilang nakita. Ang buong bulwagan ay halos ganap na nawasak, na may malaking bitek na nabuo sa ilalim ng mga paa ni Lito at Daoist Manny. It's quite an expert duel, this young man is something. Wonder where he comes from.
Hindi maiwasang mamangha ang isang tao. Ngumisi si Lisodo, ito pa lang ang unang palitan. Sino ang mas malakas ang maaayos mamaya? Siya ay hindi tao, paano niya magagawang ikumpara ang sarili sa The Wistmani? Nakakatawa. Tumango si Uncle Chen, mukhang walang malasakit ang The Wistmani. Naniniwala akong nasa ilalim pa rin niya ang sitwasyon, walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, kahit na ang mukha ni The Wistmani ay nanatiling hindi nagbabago, isang bagyo ang namumuo sa kanyang puso. Ang hampas ng palad na iyon ngayon lang ay nagbigay daan upang maramdaman niya ang hindi maarak na lakas ng kanyang kalaban. Ang malalim at walang katapusang kapangyarihan ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Napagtanto niya na ang pakikitungo sa batang ito, batay lamang sa kanyang sariling lakas, ay maaaring medyo hindi sigurado. Hindi siya dapat matalo. Hehe, anak, walang kwenta ang ganitong kompetisyon. Do you dare to venture with me into the Forbidden Lands? Ngumisi ng masama ang Manny Daoist. Namutla ang mukha ni Fernand habang nagbabala, huwag. Lubhang mapanganib ang lugar na iyon. Tinitigan ni Manny Daoist si Lito at sinabing, maaaring hindi mo alam, ngunit ang Shiji, ang kayamanan ng aking palasyo ng Taiyi, ay nakatago sa loob ng mga ipinagbabawal na lupaing ito. Kung matatalo mo ako doon, kusang loob kong bibitawan ang aking posisyon bilang master ng palasyo ng Taiyi, at makukuha mo pa ang Shiji. Habang binibigkas ang mga salitang ito, nakaramdam din si Manny ng hindi katiyakan. Kung tutuusin, gaya ng sinabi ni Fernand, ang mga lugar na ito ay kilala bilang bawal dahil ang mga ito ay lubhang mapanganib. Nang marinig ang Shiji, natuwa si Lito at walang pag-aalinlangan, sinabi niya, sige, pumunta tayo sa mga ipinagbabawal na lupain. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga nakakaalam ng sitwasyon ay naglabas ng buntong hininga sa kanilang mga puso. Ang katapangan ng kabataan. Ang ipinagbabawal na lupain ng Wangwu Mountain ay isang paglalakbay na walang pagbabalik. Para mapili ni Manny Daoist ang lugar na iyon, tiyak na mayroon siyang paraan para makatakas. Sayang naman ang batang ito na walang takot at walang ingat dahil sa kaunting lakas. Napakawalang isip. Lalong natuwa si Manny Daoist. Itong walang isip. Napakadali niyang pumayag. Pagsisisihan mo. Sa ilalim ng patnubay ni Elder Manny, narating ng lahat ang likod ng bundok, at sa isang steel ay inukit ang apat na kapansin-pansing malalaking pulang karakter, bawal ang pumasok. Parang walang kakaiba sa lugar na ito, maliban sa isang malaking lawa na hindi kalayuan. Gayunpaman, sa paghakbang ng lahat sa monumento, nagsimulang lumitaw ang isang makapal na ulap, na bomb-alot sa buong lawa at sa mga pampang nito. Isang kakaibang kapaligiran ang unti-unting bomb-alot sa lahat. Ang ilan sa mga mas duwag ay nagsisimula ng makaramdam ng panghihina sa mga tuhod, bumubulong, tayo. Hindi tayo dapat pumunta. Pagkatapos, tumalikod sila at tumakas. Habang ang lahat ay nakarating sa gilid ng lawa, ang pakiramdam ng pang-aapi ay lalong lumakas, at isang dosenang tao lamang ang nagpatuloy at nagpatuloy. Nasa loob nila sina Lisodo at Uncle Chen. Miss, kailangan ba nating mag-take ng ganitong kalaking risk? Nag-aalangan na tanong ni Tito Chen. Yumarko ang mapupulang labi ni Lisa at kumikinang ang kanyang mga mata habang sinasabi na sa loob ng ipinagbabawal na lupaing ito, maraming congenital treasures ang nakatago. Kung makakahanap tayo ng kahit isa o kalahati sa mga ito ay magiging isang pambihirang artifact, kaya sulit ang panganib. Tumango si Tito Chen, tama ka, miss. Namutla ang mukha ni Dixie, at nahirapan siyang humakbang muli. Lumampas lang sa tolerance niya ang nakakagigil na aura sa paligid. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Saglit na natigilan si Dixie, at pagkatapos ay namula, kaya kung maglakad mag-isa. Nang malapit na siyang magpumiglas, narinig niya si Lito na mahinang bamulong, huwag kang gagalaw. Kasunod nito, isang dalisay na daloy ng panloob na enerhiya ang dahan-daang pumasok sa palso ni Dixie. Ilang sandali pa, mas gumaan ang pakiramdam ni Dixie, mas gumaan ang kanyang mga hakbang. Napagtantong hindi niya naiintindihan si Lito, mas lalong namula ang mukha ni Dixie, bumulong siya, salamat. Ngumiti lang si Lito, no need for thanks between friends. Pagkasabi nito, binitawan niya si Dixie. Habang ang kanyang kamay ay tiyak na lumuwag, si Dixie ay nakaramdam ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Friends lang. Hindi kaya siya ay walang pang-akit, na si Lito ay walang hindi naaangkop na pag-iisip tungkol sa kanya. Sa pag-iisip nito, sa ilang kadahilanan, medyo nalungkot si Dixie. Kaagad pagkatapos, umiling siya. Oh God! Anong nangyayari? Bakit niya iniisip ang mga hindi kinakailangang bagay na ito? Pagdating sa tabi ng lawa, lahat ay nagkalat, naiwan sina Lito at The Wistmani na dalawa. Anak, ikaw ang gumawa ng first move, para walang magbintang sa akin na binyo bully ko ang mahina.
Mabigat na sinabi ito ng dawis na si Manny. Siyempre, alam ni Lito na may masamang intensyon ang matandang ito. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin, diretso niyang pinalo gamit ang isang palad. Hindi gumanti si Master Manny, ngunit mabilis na umiwas at sabay hampas sa kanyang palad patungo sa ibabaw ng lawa. Habang ang lahat ay naiwang naguguluhan, isang nakakatakot na ungol ang mahinang umalingaw-ngaw mula sa lawa. May something sa lake. Napasigaw si Dixie sa takot, tinakpan ang kanyang bibig. Ang lahat ay nanunood habang ang tahimik na tubig ng lawa ay biglang umaalon, lumaki at sa wakas ay lumikha ng isang napakalaking alon. Sa gitna ng mga bumabagsak na patak ng tubig, isang napakalaking nilalang ang lumitaw. Isang ahas, ang katawan nito ay natatakpan mula ulo hanggang buntot sa itim na kaliskis, isang patag na ulo at matayog na parang 5 palapag na gusali ang lumitaw. Ang nagyayelong malamig na mga pares ng patayong hugis na mga mata ay kumikinang na may malahiyas, gininto ang lamig, na walang pagsisisi na sinusuri ang lahat sa dalampasigan. Sa paglitaw nito, ang nakapalibot na temperatura sa loob ng 50 metrong radius ay mabilis na bumagsak sa 0 degrees. Ang lahat ay natakot, hindi nangangahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Sa sandaling iyon, umatras na si Master Manny ng 10 metro ang layo. Ninitian niya si Lito sa dalampasigan, "Anak, kung gusto mo akong talunin, kailangan mo munang makaligtas sa pagkakahawak nito." Ninatngat ni Dixie ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang matandang iyon ay masyadong kasuklam-suklam, ginamit ang ahas para pauksain ang kanyang mga kaaway. Mukha namang malungkot si Fernand Meng. Ang ahas na ito ay pinangalan ng Yeyes, ito ay sinasabing nakatira sa lawa na ito sa loob ng 100 taon, ang paglilinang nito ay napakalalim. Walang ordinaryong tao ang makakapantay nito. Hinarap niya si Lito, umalis ka agad. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito. Mayroong 12 ng mga tao ang naruroon at lahat ay nasa saklaw ng pag-atake ng ahas. Tiyak na may kakayahan si Lito na makatakas ng hindi nasaktan, ngunit maaaring atakihin ng halimaw na ito sina Dixie at Fernand. Walang pagdadalawang isip, iginuhit niya ang kanyang green scale sword, nilaslas ito sa himpapawid, at malamig na sinabi, "Kep, kung gusto mong lumaban, dalhin mo." Agad na nagalit ang higanteng ahas. Ang malabaril na katawan nito ay namilipit ng husto, na humahampas kay Lito. Samantala, sinamantala ng iba ang pagkakataong ito upang mabilis na tumakas patungo sa ligtas na lugar sa kabila ng hangganang bato. Miss bilisan na natin na tumakbo. Udyok ni Tito Chen. Umiling si Lisedo at sinabing, tiyak na may mga kayamanan sa ilalim ng lawa. Inilihis ng batang iyon ang atensyon ng ahas, kaya ito ang perpektong oras para manghuli tayo ng kayamanan. Sa sinabi nito, agad siyang nagsimulang maglakad patungo sa lawa. Si Uncle Chen at ilang mga subordinate ay walang choice kundi sundin siya. Si Lito, na nakaiwas sa pag-atake ng itim na ahas, ay nakita ang eksenang ito at sinigawan si Lisedo, "Sinisikap mo bang patayin ang iyong sarili?" Umalis. Ngumisi si Lisedo, "I don't need your concern. Better take care of yourself." Habang naglalakad siya papasok sa lawa, muling gumalaw ang malalaking alon sa ibabaw. Ang isa pang itim na ahas ay dahan-daang lumitaw, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Lisa at sa iba pa. Sa pagkakataong ito, si Lisa ay lubusang nataranta. "Miss, tara na." Mabilis na pumasok si Uncle Chen at ang iba pa para harapin ito habang si Lisa ay torpe na gumapang papunta sa dalampasigan. Sa sunod-sunod na hiyawan, ang 3 tao mula sa God Void Temple ay nasaktan lahat ng itim na ahas. Natanggal ang isang braso ni Tito Chen. Nang akala niya ay malapit na siyang mamatay, si Lito, hawak ang green scale sword, ay bumaba mula sa itaas at pinutol ang ulo ng ahas. Umalis. Medyo paos ang boses ni Lito. "Salamat." Si Tito Chen, na natatakot pa rin sa labas ng kanyang talino, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat at mabilis na nakarating sa pampang. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na eksena ang naganap. Tumaas ang mga alon sa ibabaw ng lawa, at sunod-sunod na lumitaw ang ilang higanteng ahas. Kung isasama ang isa na napatay ni Lito, mayroon talagang 9 na higanteng ahas sa lawa na ito.